Tara, sama ka sa akin. Check-in tayo. Doon na lang natin sa hotel ipagpatuloy ito. Yan ang isa sa napakaraming mga linya na ginagamit ko sa mga kababaihan kapag niyayaya ko sila noon papunta kasama ko sa isang hotel. No? Sabihin na natin kapag gusto ko silang sumama sa akin sa isang hotel. Well, actually, paminsan-minsan ginagawa ko pa rin ang bagay na ito. Pero napakadalang na ngayon dahil nga nakita nyo naman, mayroon na akong sarili kong mga tirahan. Okay? Hindi lang isa, kundi marami na akong pwedeng pagdalan ng babae ko ngayon. Unlike before, nung ako ay mas bata pa, wala pa akong mga lugar na katulad nito noon. Kaya kadalasan, sa hotel, apartel o motel o hotel ko pa sila dinadala before. May hotel ba? Kasi narinig ko yun before eh. Yung salitang hotel. Okay, so yeah. Before, sa mga ganyang klaseng lugar ko talaga sila dinadala. Okay? Pero nga ngayon, since meron na akong mga lugar katulad nito, of course, napakadalang ko ng magyaya sa isang babae na sumama sila o sumama siya sa akin sila kasi nga marami akong babae, nakita nyo naman, di ba? So, yeah, pero napakadalang ko na nga magyaya ngayon sa hotel. Kadalasan, dinadala ko na lang sila sa bahay ko kasi nga mas well, hindi ko naman to ginagawa to impress them, pero kapag ka ang babae ay dinala mo sa isang bahay o sa sarili mong lugar, mas impressive as magiging komportable yung babae dito. Meaning, mas malaki ang tsansa na yung babae ay ibigay sa iyo yung bagay na gusto mong makuha sa kanya. O mas malaki ang tsansa na may mangyari sa inyo ng babae na ito. Kasi nga, dinala mo siya sa isang lugar kung saan mas magagawa niyang maging babae o maging feminine o maging komportable. Dahil nga, wala doon yung nanay mo, wala doon yung kapatid mo, wala kang housemate, di ba? Wala kang coworker o walang ibang tao doon. O sabihin na natin hindi niya kailangang mahiya sa paligid o isipin ng isipin yung mga taong nasa paligid o kung ano man ang pwede mangyari o nakakahiya naman na nandito ako okay sa mga oras na yun. Kaya mas okay yung may sarili kang kwarto, may sarili kang apartment bilang lalaki, lalo na kapag mayroon kang mga babae o kahit na isang babae pa yan, basta mas importante na may sarili kang lugar. Dahil kahit ikaw man yung babae, sino ba sa dalawa o ano bang klaseng lugar yung tingin mo na mas magiging komportable ka? Doon sa lugar na kung saan pag dinala mo siya sa bahay, nandun yung mga nanay niya o nandun yung mga magulang niya, nandun yung mga kamag-anak niya, nandun yung kapamilya niya, o kaya naman sa isang lugar na sabihin na nating pipila pa kayo sa baba, di ba? Sa Sogo, ganyan, di ba? Maghihintay pa kayo doon. Well, may mga times, nag-check-in din naman kami sa mga 5-star hotel at hindi ko ginagawa ito para sa babae. Okay? Ginagawa ko ito para sa akin dahil ganun naman ako talaga. Afford ko naman talaga yung bagay na iyon. Okay? Pero, ang point ko dito is, yung mga Sogo nga, di ba? Sa hotel, sa 5-star hotel, hindi masyado nangyari yung ganyan. Yung pipila pa kayo, di ba? Yung maghihintay kayo doon sa baba ng Sogo, di ba? Hanggang sa minsan may makikita ka pa nakakilala mo, makikita ka ng mga katrabaho mo, di ba, na may kasama kang lalaki o babae dun sa hotel na iyon. Okay, so yun yung isang bagay. Actually, yung bagay na yan ay isang bagay na sabihin nating madalas nagpapa-turn off o nagbibigay ng maling vibe o negative vibe sa isang babae para sumama sa iyo. Kasi iniisip niya, oo nga, type nga kita, oo nga, gusto ko mga may mangyari sa atin, kaso pipila naman tayo sa baba. Di ba, may kita naman ako ng mga tao doon. Di ba, papasok tayo sa Sogo. Di ba, nakakaya. Alam niyo naman ang babae, di ba? Iba sila kung husgahan sa society kumpara sa lalaki. So, mas nahihiya sila na pumasok sa mga ganyang klaseng lugar. Pero, gusto rin nila. Pwede rin naman. Okay, wala rin namang problema. Dahil nga, marami din naman akong nadala dyan at alam ko na karamihan din sa inyo ay may mga na-experience na sa mga hotel. Kaya nga ginawa yung mga yan. Yun nga lang, kung mas gusto mo na maging mas malaki yung tsansa na maging maganda yung gabi ninyo. Okay, then mas maganda kung dali mo sa sarili mong lugar. Pero fast forward tayo, o move on tayo dyan sa bagay na yan. Okay, moving forward,
kung pagdating naman sa, let's say, wala ka nga kasing place, wala ka pang apartment, wala ka pang bahay, at ayaw mo naman dalhin sa bahay ninyo dahil nga, of course, nandun yung mga ibang tao, sabihin natin hindi ganun kakomportable doon, baka may biglang tumalo na pusa, di ba? O kaya biglang may mag-ingay na aso, o biglang dumating yung naniningil sa'yo ng utang, di ba? Baka ma-distract kayo, di ba? So kung hindi mo rin madala dyan, at di mo rin madala sa, sa sarili mong bahay, then, yeah, pwede na sa hotel. So kung sa hotel mo nga dadalhin, yun yung isang linya na pwede mong gamitin, which is yung sinabi ko kanina. Okay? At ito yung, tara, sama ka sa akin. Check-in tayo Shangri-La. Doon na lang tayo sa hotel mag-usap. Okay, ganun lang. Pwede mong sabihin yun sa babae. At maniwala kayo sa akin, kapag nasabi nyo ito sa tamang oras, tamang timing, o yung, let's say, kainitan na ng pag-uusap ninyo, nagtuthrow na ng motibo yung babae, humihipo-hipo na sa iyo, iba na siya magsalita, mas feminine na, yung mayakap-yakap na, lalo na pag humahalik-halik na, o yung eye-to-eye contact niya sa iyo ay mas lalo nang nagiging malagkit, o sabihin natin nararamdaman mo na yung babae ay nag-iinit na o nai-elbogan na. Okay, tapos biglang dun mo yan sinabi sa moment na yon, yung moment na paganda na siya ng paganda, pabango ng pabango, okay? Pag dun mo to sinabi sa moment na iyon at ramdam mo na yung connection ay strong na, G, maniwala ka sa akin, malaki ang tsansa talaga na yung babae ay sumama sa iyo. Okay, kumpara dun sa style natin ng mga kabataan natin na punta tayo sa kwarto, kaya check-in tayo, tulog lang tayo doon, o kaya kwentuhan lang tayo doon. Well, yung iba, nag-work naman talaga yan sa iba, okay? Kasi nga, pwede naman talaga, dahil nga, type ka rin naman talaga ng babae, gaya ka ng sinasabi ko sa inyo palagi. Simula approach pa lang, mula nung kinilala mo pa lang siya, hanggang nag-messaging kayo, hanggang nag-set ka ng date, okay, doon pa lang gusto ka na ng babae. Dahil hindi niya bibigay sa iyo yung pangalan niya, hindi ka niya papansinin, hindi niya bibigay sa iyo contact info niya o a-attend siya ng date kung hindi ka niya type. Okay, so okay lang naman din talaga yun sa babae. Kaya nga, madalas, bumibigay din yung babae sa ganyan. Yung tulog lang tayo doon. Kasi alam niya na yan. Kaya ang kadalasan, maganda yung mga suot nila sa baba at minsan ahit pa, di ba? Nakamohok pa nga yung iba, di ba? Ahit yung gilid o kaya ahit lahat, di ba? Naka-Andrew Tate, di ba? Andrew Tate hairstyle, yung mga babae sa baba nila, di ba? Not pa, di ba? Kasi nga, ready sila. Kumbaga, alam naman nila talaga na may mangyari, kasi nga, type ka rin naman talaga nila at alam nilang kukunin mo yun talaga. Okay? So, gumagana rin yan. Yun nga lang, just to be safe and also at the same time, para magmukha kang lalong high value at alpha dun sa babae na ito, okay? Then, mas maganda kung itong term na ito ang gagamitin mo. Matter of fact, o yung lines na sinare ko kanina ang gagamitin. Matter of fact, may isa pa nga akong ginagawa madalas, which is yung mag-check-in na muna ako sa isang motel, gano'n ako, kumpiyansa, hindi pa pumapayag yung babae, nag-check-in na ako mag-isa, okay? Para doon ako magpahinga, doon ako mag-ayos, o kaya sabihin na nating makapag-ready muna, okay? Check-in muna ako sa hotel, okay? Tapos kapag kasama ko na siya at tama na yung timing, doon ko ngayon bibitawan tong isang linya na ito, na medyo malapit din dun sa isang sinabi ko kanina, pero medyo may konting modification. Okay, since naka-check-in ako doon, ang sabihin ko sa kanya ganito, naka-check-in ako sa Shangri-La. Tara, sama ka. Doon na lang natin pagpatuloy ito. Ang pagsasalita at yung pag-deliver nito dapat ay, of course, sabihin na nating, ano siya dapat, seductive siya. Okay, tapos masculine. Ang boses palaging hindi kailangan maging malaki. Okay? Basta importante, mababa yung level ng boses mo, okay, yung pitch, okay, sa dulo kasi ganito, halika, sama ka sa akin, check-in tayo, o ang beta pakinggan, kailangan sexy tapos masculine, okay, sa tamang timing mo to gagawin, huwag yung hindi tamang timing kasi nag-uumpisa pa lang pag-uusap ninyo, huwag mong gagawin yan, okay, sabihin mo sa kanya ganito, halika, sama ka sa akin, labas tayo dito, naka-check-in ako sa Shangri-La. Doon na lang natin pagpatuloy ito. Yan, pababa. Halika. Sama ka sa akin. Naka-check-in ako sa Shangri-La. Doon na lang natin ipagpatuloy ito. Okay, wag naman exaggerate. Di ba? Parang anong naka AI voice ng ganun. Para ng peke. Okay, wag ganun. Okay, kumbaga,
ano lang, relax lang, natural pa rin. Liga, sama ka sa akin. Labas na lang tayo dito. Naka-check-in ako ngayon sa Shangri-La. Doon na lang natin pagpatuloy ito. Alam niya na yan. Hinihintay niya actually ang bagay na iyan na sabihin mo sa kanya. And once na sabihin mo sa kanya yan, sa tamang timing, okay, since type ka naman talaga ng babae na ito, Linji, maniwala ka sa akin, yung babae na iyan ay sasama at sasama sa iyo. Kasi nga, talaga namang gusto niyang sumama na sa iyo. Talaga namang gusto niya na ma-experience yung dapat ma-experience ninyong dalawa. Okay? Yun nga lang, bilang babae, since ayaw niya mausgahan at magmukha siyang plok-plok o easy, of course, gusto niya manggaling ito sa iyo. Tsaka isa pa, ganyan ang kultura natin. Yan ang itinuro sa atin. So, it makes sense na ikaw talaga ang maglilid o ikaw ang magdadala sa kanya kung saan mo siya gustong dalhin o saan mo kayo gustong mapunta. Okay? O kailangan bigyan mo siya ng, sabihin nating, bintana para makapasok siya doon sa gusto niyang matikman o puntahan doon sa gusto niyang puntahan sa inyong dalawa. Okay, ganun lang kadali. Okay, sa mga iba dyan na nahihirapan at hindi alam kung ano sasabihin para makapagyaya sa motel, ito lang yung pinaka-safest na linya na pwede ninyong gamitin sa ngayon. Marami akong lines na pwede ninyong gamitin, okay, pero yung tungkol sa matutulog lang tayo doon, okay, wag niyong gamitin niya. Yung mga pagka nandun na, sabihin, isisilip lang daw, okay, wag niyong gamitin yung mga, pero pwede rin naman, sa inyo, bahala kayo, beta nga lang yung moves na yan, pero pwede rin naman. Pero if you wanna look alpha, or gusto mo magmukhang high value, o sabihin na nating may class, katulad nung ginawa ko kanina, di ba, na check-in na ako, umaga, may isip pa niya na naka-check-in na to sa hotel, di ba? Mga hindi para sa akin to. Naka-check-in lang talaga siya kasi ganun siya talaga. Mas impressive yung ganun. Pero ako nagpapa-impress. Yun nga lang, mas impressive ang byproduct o yung resulta nitong bagay na ito sa mga babae. Kasi naka-check-in na ako, di ba? Hindi yung check-in pa lang kami. Di ba? So at least naka-check-in na ako dun. At kung sakali man, na hindi sumama, which is bagay na napakadalang na nangyayari sa akin, okay? Sakali man na hindi pumunta nang naka-check-in ako din, that's fine. Naka-check-in naman ako, pwede ako magpapunta ng iba, pwede ako magpapunta ng mga kaibigan ko, pwede lang ako mag-enjoy dun mag-isa, pahinga na lang ako, magpapamasahin lang ako sa babae, di ba? So, yeah, wala nang problema sa akin yun. Pero kung gusto mo ang pinaka-safest, ang gamitin mo is yung sinabi ko kanina. Okay, yung tara, sama ka na lang sa akin sa labas. Doon na lang natin pagpatuloy ito. Sabi mo lang sa akin ngayon, okay, pwede sabihin, pwede kong gumamit na ibang mga terms, depende sa sitwasyon. Okay, pwede kong gumamit na ibang words o ibang lines. Like for example, tara, masyado na maingay dito sa club, labas na lang tayo, punta tayo sa hotel, doon na lang natin ipagpatuloy ito. Doon na lang, okay, sama ka sa akin, punta na lang tayo sa hotel. Hindi ko na gusto yung crowd dito, mas gusto ko kung tayong dalawa lang. Sama ka na lang sa akin sa hotel. Sama yan, huwag kang mag-alala. Kung magtanong mo siya kung anong gagawin doon, sabihin mo lang sa kanya na mas gusto mo na doon na lang ipagpatuloy yung pag-uusap ninyo o yung ginagawa ninyo kasi mas okay sa iyo yung may privacy. Okay? O sabi mo na mas gusto ko lang tayong dalawa lang. Mas okay nga yan eh. Mas okay nga yan eh, di ba? Pwede mo sabihin, okay, kahit wala, di ba? Mas okay nga yun. Di ba? Okay, sabihin mo lang hindi pa ko yun sa inyo. Okay. Pwede mo sabihin na kunyari, tinanong niya, bakit ano bang gagawin natin doon? Sabi mo sa kanya, para tayong dalawa lang, para mapagpatuloy natin doon pag-uusap natin na maayos. Hindi ko na kasi gusto yung crowd dito eh. Saka mas okay yun kung tayong dalawa lang. Pero na alam niya na yun, okay? Basta importante, nasa masculine frame, okay? Nakakulong doon sa frame na iyon, okay? At also at the same time, ang importante dapat ay sabihin na nating hindi ka magmumukhang parang nahihiya o natatakot. Dahil pagka nagmukha ka nahihiya o natatakot o parang nanginginig, yan, dyan nag-uumpisa, nag-iisip yung babae kung bakit ganyan ka. Okay, pwede siya ma-turn off dyan sa bagay. Yan, okay? So, confident ka lang. Kaya nga dapat tamang timing. Kalkulahin mo muna yung sitwasyon. Okay? Inom-inom muna kayo, basta huwag ka magpapakalasing. Okay? Ano mo muna siya, lagay mo muna siya sa mood. Okay? As magkwentuhan kayo ng mga topic na something na magdadrive sa kanya papunta sa emosyon na tama, okay? Yung may elbugan siya o madadala siya sa sarap ng relasyon o masculinity mo, okay? Like for example, pwede umpisa muna sa pelikula hanggang papunta sa trabaho niya. Pagdating sa trabaho niya, tungkol sa let's say mga paborito niyang musika na sexy, di ba? So you do listen to Chris Brown pala, no? Sabi mo sa akin kanina. Well, actually, lahat ng mga babaeng nakausap ko, madalas nakikinig kay Chris Brown. Actually, pag nasa kwarto nga kami,
yan din ang pinapatugtog namin pag kami na lang dalawa. Tapos tingnan mo lang na mata sa mata. Tapos ngingiti yun, maniwala kayo sa akin. Pag ngumiti yun, o kaya sabihin natin hindi nag-react yun, ang importante pumasok yun sa kanya. Okay, ibig sabihin nun, nakuha niya yung vibe na binibigay mo sa kanya. Okay, gano'n yung nangyayari sa mga oras na yun. Okay, kumbaga, pinupush mo siya papunta doon. Para ka nagko-close ng sale. Okay, papunta tayo doon sa closing. Okay, so, yeah, gano'n lang ang gagawin ninyo. Okay, gamitin nyo yung linya na yun. Trust me, it will work. Okay, ilang beses ko nang ginamit yan ng pinaka-safe. Di ka magmumukhang manyakis, di ka magmumukhang may plano. Okay, basta tandaan nyo, gusto ko malinis ang lahat. Walang negatibo. Walang masamang hangarin, dapat consensual, dapat pumayag yung babae sa gusto ninyo mangyari, hindi yung pipilitin mo. Okay, tapos dapat nasa legal age. Okay, ayoko ng illegal, ayoko ng hindi maganda, ayoko ng namimilit tayo. Tandaan nyo, we're only doing this to have fun. Kailangan yung babae ganun din, masaya din siya sa nangyayari. Hindi pa pwede na pinipilit mo o puwersahan ito. Okay? So, yeah, we're only doing this to have fun. Okay? Hindi para manlamang o manakit ng babae o sabihin natin kung ano pang mga kalokohan ang pwede ninyong gawin. Tinuturo ko sa inyo ito para maging masaya kayo, para maging ligtas kayo sa mga babae, hindi para manlamang o para manakit ng babae. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan, ilang taon na natin itong ginagawa. Ang dami nang naglabasan na na-impluwensyahan natin. Iba na ang game ngayon dahil sa atin. Binago natin ang game, binago natin ang mindset ng mga kalalakihan ngayon. Ang dami ng mga kampo, ang dami na ngayon na mga katulad ko na naglabasan, okay, na na-inspire sa akin. So, as much as possible, ingatan natin to. Ayoko na magmukha tayong mga manlalamang o sabihin natin mga masamang tao dahil sa ginagawa natin. Tandaan nyo, dating lang ito. Okay, hindi ito yung sabihin na nating ginagamit dapat para manlamang o manakit ng kapwa. Okay, ayoko ng ganyan. Okay, so tandaan nyo, kapag may babae kayo, tapos bablanko ka, lumahaba na kasi, umaga naiiba na yung topic. But anyway, alam nyo naman ako kasi madaldal talaga ako pagdating sa bagay na ito. Pero yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, pag what do you call this, pagka nagpupusan ka ng linya o hindi mo alam yung sasabihin mo sa moment na gusto mong gayahin yung babae mo na mag-check-in kayo, okay, gamitin mo lang yung unang linya na binanggit ko kanina, okay, even yung second line, okay din yun, effective din yun kapag naka-check-in ka lang. Yun nga lang, iba ka sa inyo takot gawin to, pero kung gusto nyo gawin, safe din yan. Okay, actually, para sa akin mas effective pa ngayon naka-check-in na. Okay, dahil mas madaling sabihin at saka mas maganda tingnan dahil naka-check-in ka na. Kumbaga, ikaw talaga yon, hindi dahil mag-check-in kayo. Okay, pero yun nga lang, gano'n na sabihin mo, tara, sama ka sa akin, check-in tayo. Punta tayo sa Shangri-La, naka-check-in ako doon. Doon na lang natin pagpatuloy itong pag-uusap natin. Gano'n. Siyahin mo na, sama na yan, sama. Ang babae sasama sa isang lalaki, basta yung lalaki alam niya yung ginagawa niya at makuha mo yung tiwala ng babae na yun. Pag ang babae naging komportable, magiging feminine siya. And para maging komportable siya, kailangan masculine ka. Okay? So magiging masculine ka at magiging komportable siya, then magiging feminine siya. At once na maging feminine siya, sasubmit na siya sa iyo. At pag sumubmit siya sa iyo, alam mo na kung ano itong submission na ito. Okay? Nandiyan yung may lollipop, nandiyan yung may tusok-tusok ng fishball o ng tahong. Okay? Mangyayari na yung bagay na iyon. Okay? So again, unahin pa rin ang self-improvement, unahin pa rin ang grind and purpose, yan pa rin ang focus natin, hindi puro babae. Tinuturuan ko lang kayo ng tungkol sa babae dahil of course, I'm a dating coach, di ba? Alam naman mag-rap ako, alam naman tumugtog ako ng gitara o magluto ako ng sinigang. So, of course, tuturuan ko kayo about dating. And sa Facebook, even dito naman, naglalabas din naman ako ng mga hindi lang about sa dating. So, yung mga nag-change ng narrative na sinasabi na puro babae ang nasa isip ko, babae lang ang alam ko, huwag kayo maniwala sa mga yon. Naninira lang yon, walang alam yon, hindi yung nakikinig palagi sa akin. O sabihin natin, nakikinig man, pero gusto lang talaga nilang ibahin yung storya dahil hindi ako ganun. Pero hindi ako talaga ganun. Okay, alam nyo yung totoo. Okay, hindi na puro babae yan tinuturo ko. Pero of course, dahil nga dating coach din ako at the same time, may mga times, o madalas talaga, tungkol sa dating, about women yung tinuturo ko dahil nga dito sila mahihina. Okay, dati nga, di ba, may mga nagreklamo, ba't daw puro tungkol sa ex-back yung tinuturo ko, di ba? Bakit daw puro tungkol sa pagbabalik ng ex yung tinuturo ko at break up at pag-move on? Well, ang sagot ko dyan ay dahil kung di pulpul yung mga game ng mga putang inan to at di
walang kwenta yung mga tinuturo nila, edi sana walang nagrereklamo sa akin tungkol sa mga turo nila. Wala sanang break up. Sila yung nagtuturo Diba? Nung nasira, ako lang nga sumasalo. Dapat nga magpasalamat pa sila. And also at the same time, isa pang bullshit dyan is yung pagka sinasabi nila na yun nga, puro tungkol lang sa dating ang tinuturo ko, samantalang dating coach ako, di ba? Dapat nga kapag madalas ako nagpo-post tungkol sa isang bagay na itinuturo ko o purpose ko, dapat itag nyo ako as a hard worker, di ba? Hindi bilang kung ano man na mahilig sa ganito o addict sa ganyan, di ba? Addict sa babae, hindi ganoon. Dahil nga, ginagawa ko yung trabaho ko, di ba? Ang isang rapper, pag nag-rap ng araw-araw, hard worker siya. Ang isang dating coach na katulad ko, pag nagturo tungkol sa dating o babae araw-araw, manyake siya. That's weird, di ba? So, ang isang cook, pag nagluto siya araw-araw, isang chef nagluto siya araw-araw, hard worker siya, magaling siya, masipag, di ba? Kasi araw-araw siya nagluto. Ang rapper, pag nag-rap araw-araw, masipag siya mag-rap, di ba? Kasi araw-araw siya gumagrind. So kung ako araw-araw ako magtuturo ng ganito, paano naging addict sa ano yun, di ba? Sa tahong ng babae yun, di ba? Yun yung ko, di ba? Yun yung purpose ko. But anyway, again, kaya gaya ng sinasabi ko sa inyo palagi, I only talk to smart people, yung mga matatalino, mga high IQ lang. Dahil nga pag nakausap ko isang mangmang, unang-una madaling mauto yan, okay? Tapos pangalawa, hindi yan nag-iisip. Okay? So, yan ang rason kung bakit ikaw ang kinakausap ko at kung bakit naiintindihan mo ako ngayon. Dahil nga, gaya ng sabi ko nga kanina, isa ka doon sa mga matatalino niyo. Okay? Kumbaga, kung nakuha mo ako, matalino ka. Kung hindi mo ako nakuha, isa lang ibig sabihin nun, bobo ka. Okay? So, ang unahin ay ang sarili, okay? Magpayaman, and also at the same time, makinig ng makinig kay Boss Josh pagdating sa game at female nature. Dahil again, kung hindi ako dumating, baka hanggang ngayon, hindi pa rin ganito ang game sa Pilipinas. Stay!